Maaring madalas mong marinig na mas bata ka kaysa sa tunay mo. At bagaman ito ay tila isang simpleng papuri, ang kakaibang ito ay may malalim na espiritual na kahulugan sa likod nito. Ngayon ay tutuklasin natin kung bakit ito nangyayari na nagpapakita ng mga dahilan na higit pa sa pangangalaga sa sarili o genetika. Ang pagiging mas bata ay maaaring isang tanda ng makapangyarihang espiritual na mga katangian na nauugnay sa isang kakanyahan na higit pa sa pisikal. Sa katunayan, ito ay maaaring isang indikasyon ng mga nakaraang karanasan sa buhay, isang espesyal na koneksyon sa pagpapabata ng mga enerhiya o kahit na isang pagpapakita ng isang advanced na kaluluwa na may kakayahang magpagaling at positibong impluwensyahan ang mga nakapaligid dito. Sa likod ng mukhang kabataang ito ay maaaring magtago ng isang senyales na ikaw ay isang matandang kaluluwa, isang nilalang na may maraming buhay at mga natutunang naipon sa paglipas ng panahon. Ang mga uri ng kaluluwang ito ay hindi lamang nagpapanatili ng karunungan, ngunit nagtataglay din ng isang enerhiya na dumadaloy sa kabila ng mga limitasyon ng panahon, na ginagawang ang kanilang mga katawan ay sumasalamin sa kabataan at sigla, para kang anghel sa lupa. Karagdagan pa, maaari kang magkaroon ng kaloob sa pagpapagaling, isang espiritual na kakayahan na nagpapahintulot sa iyo na tulungan ang mga nangangailangan. At ang pinakamahalaga, ang pagmumukhang mas bata ay maaaring isang simbolo na ikaw ay isang napili, isang taong may espesyal na misyon. Samahan mo akong tuklasin ang malalim na kahulugan sa likod kung bakit mukhang mas bata ka kaysa sa iyo talaga. Numero 1, sila ay mga matatandang kaluluwa. Ang mga lumang kaluluwa ay nabuhay ng maraming buhay, nag-iipon ng mga karanasan at mga turo na higit pa sa kung ano ang maaari nating malaman sa isang buhay. Sa pamamagitan ng bawat pagkakatawang tao, ang mga kaluluwang ito ay natuto ng mahahalagang aral tungkol sa kalikasan ng tao, ang mga emosyon at ang mga enerhiyang nakapaligid sa atin. Ang akumulasyon ng karunungan na ito ay nagpapahintulot sa kanila na maunawaan ang buhay mula sa isang mas malalim at mas espiritual na pananaw. Ang katahimikan at kapanahunan na taglay nila ay makikita sa kanilang kakanyahan at sa kung paano sila nakikipag-ugnayan sa mundo na nagbibigay sa kanila ng katahimikan na sa turn ay isinasalin sa isang mas batang hitsura. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay isang panlabas na pagmuni-muni lamang ng isang malalim na koneksyon sa iyong sariling spiritual na pagkatao. Ang pagpapakitang mas bata kumpara sa iba ay bunga din ng mga gawi sa buhay at pag-iisip na ang mga kaluluwang ito ay naging perpekto sa kanilang pagkakatawang tao. Ang mga matatandang kaluluwa ay karaniwang nagpapalaya sa kanilang sarili mula sa mabibigat na emosyonal na pasanin tulad ng poot, sama ng loob, inggit o takot na nakakaapekto sa katawan at nagpapabilis sa pagtanda ng tao. Bilang ikaragdagan, may posibilidad silang magpatibay ng mas malusog na mga gawi sa kanilang dieta at pamumuhay, na direktang nakakaimpluwensya sa kanilang enerhiya at pisikal na hitsura. Ang mga pagpipiliang ito ay hindi sinasadya, ngunit ang resulta ng kanilang espiritual na ebolusyon na nagpapahintulot sa kanila na maunawaan na ang pangangalaga sa kanilang katawan ay isang paraan upang parangalan ang kanilang espiritu. Kaya kung ikaw o isang taong kilala mo ay mukhang mas bata, maaaring ito ay dahil sila ay isang matandang kaluluwa, isang taong may malalim at espesyal na koneksyon sa espiritual na mundo. Ang mga natatanging nilalang na ito ay nakabuo ng kakayahang mamuhay ng payapa, lumalayo sa mga nakakaubos at nakakasakit na enerhiya na nagpapahintulot sa kanila na magpalabas ng sigla at kabataan. Ang pagiging mas bata ay hindi lamang isang pisikal na katangian, ito ay isang tanda ng isang advanced na espiritual na nilalang
na ang kakanyahan ay hinubog ng hindi mabilang na mga karanasan at pag-aaral na nagbibigay sa kanila ng isang makinang at nakapagpapasiglang enerhiya. Bilang dalawa, sila ay mga wizard o mangkukulam. Ang mga kaluluwang mukhang mas bata ay maaari ding nauugnay sa isang mas malalim na espiritual na koneksyon tulad ng sa mga warlock o mangkukulam. Ang mga taong ito na nagsagawa ng sining ng mahika at okultismo sa maraming buhay ay bumuo ng isang matalik na kaugnayan sa mga puwersa ng kalikasan, mga cosmic na enerhiya at mga misteryo ng universo. Bilang resulta, mayroon silang kakayahan na manipulahin ang mga enerhiya na nakaka-impluwensya sa katawan, isip at kaluluwa. Ang kanilang karunungan sa mga puwersang ito ay nagpapahintulot sa kanila na pabagalin ang proseso ng pagtanda at mapanatili ang isang mas kabataan na hitsura. Ang kapangyarihang ito ay hindi lamang pisikal, ngunit nagmumula sa iyong kakayahang ihanay ang iyong pagkatao sa mga enerhiya na nagtataguyod ng sigla at mahabang buhay. Ang mga mangkukulam at wizard sa kanilang espiritual na ebolusyon ay natututong ibagay ang kanilang mga katawan sa mga enerhiyang ito na lumalampas sa pisikal na mga limitasyon ng panahon. Ang mga taong mukhang mas bata ay may posibilidad na magkaroon ng isang espesyal na koneksyon sa mistikal na mundo, madalas na itinuturing na modernong mga mangkukulam. Ang mga taong ito ay may matalas na intuwisyon na nagpapahintulot sa kanila na mahulaan ang mga sitwasyon, pag-iwas sa mga problema at panganib. Ang kanilang pagiging sensitibo ay nagbibigay daan sa kanila na makita ang mga enerhiya na hindi nakikita ng iba. Pinoprotektahan sila at ginagabayan sila patungo sa mas matalinong mga desisyon. Ang kakayahang ito na madama kung ano ang nangyayari sa kanilang paligid sa halos supernatural na paraan ay nag-aambag din sa kanilang emosyonal at mental na kagalingan na makikita sa isang mas kabataan at masiglang hitsura sa mata ng iba. Ang pagiging mas bata ay maaaring malapit na maiugnay sa impluwensya ng mga kaisipan at emosyon na positibong nakakaapekto sa iyong mga selula. Ang pananaliksik sa epigenetics ay nagpakita na ang ilang mga pamumuhay at mental na estado ay may kapangyarihang pabagalin ang pagtanda ng cellular. Ang mga taong ito, sa pamamagitan ng pamumuhay na naaayon sa kanilang mistikal at espiritual na kakanyahan, ay pinamamahalaan ng kanilang mga damdamin at pag-iisip sa paraang umiiwas sa pisikal na pagkasira. Ang kanilang kakayahang manatiling balanse sa emosyonal at kapayapaan ay nagpapahintulot sa kanila na mapanatili ang isang kabataang hitsura kung saan ang kanilang panloob na karunungan at katahimikan ay natural na makikita sa kanilang panlabas. Bilang karagdagan sa iyong intuwisyon at nakapagpapasiglang enerhiya, maaari kang magkaroon ng mga premonitory na panaginip kung minsan na nag-aalerto sa iyo sa mga posibleng sitwasyon sa hinaharap. Ang kaloob na ito ng pagkonekta sa mga mensahe sa pamamagitan ng mga panaginip ay nagbibigay daan sa iyong gumawa ng mga desisyon ng mas malinaw at maiwasan ang mga panganib at panganib. Ang mga panaginip na ito na puno ng simbolismo at karunungan ng mga ninuno ay isa pang pagpapakita ng iyong mistikal at espiritual na kalikasan. Sa ganitong paraan, kung ikaw o isang taong malapit sa iyo ay mukhang mas bata, maaring ito ay isang senyales na mayroon kang espesyal na kaugnayan sa mundo ng mahika at mistisismo na nagpapanatili sa iyong espiritu na nagliliwanag at ang iyong hitsura ng kabataan. Numero ng 3, sila ay mahusay na mga empath. Kung naisip mo na kung bakit mukhang mas bata ka kaysa sa iba, ang sagot ay maaaring nasa iyong kakayahan na maunawaan at maunawaan ang iba. Isa kang dakilang empath. Nararanasan ng mga empath ang mga emosyon at lakas ng mga nakapaligid sa kanila
At ang espesyal na sensitivity na ito ay nag-uugnay sa kanila sa buhay sa isang natatanging paraan. Ang kakayahang mamuhay ng may habag at pagiging bukas sa iba ang nagpapanatili sa iyong espiritu na bata na direktang makikita sa iyong hitsura sa pamamagitan ng pag-vibrate sa nakataas na enerhiyang ito. Nagiging mas madaling kapitan ka sa nakakaubos na mga emosyon na nagpapanatili sa iyong kabataan at nagpapanatili dito sa kapayapaan. Mayroon kang likas na kakayahang sumipsip at mag-transmute ng mga emosyon na pumipigil sa mga ito na maipon at maging pabigat sa iyong katawan. Ang kakayahang ito na pamahalaan ng mga enerhiya parehong positibo at negatibo ay nagpapahintulot sa iyo na mamuhay sa mas magaan na paraan at payapa sa iyong sarili. Hindi tulad ng iba na nagdadala ng bigat ng hindi nalutas na mga emosyon na tutukang magpakawala at ang patuloy na pagpapalaya na iyon ay hindi lamang nakikinabang sa iyo sa emosyonal, ngunit makikita rin sa iyong pisikal na anyo na nagpapanatili ng sariwa at kabataang hangin. Ang iyong kakayahang ilagay ang iyong sarili sa posisyon ng iba at maunawaan ang kanilang mga emosyon ng napakalalim ay hindi lamang may positibong epekto sa mga tao sa paligid mo, ngunit nakakatulong din sa iyong manatiling balanse. Ang balanse na ito ay makikita sa isang sigla na hindi kumukupas sa paglipas ng panahon, ngunit patuloy na nababago, na nagpapahintulot sa iyo na lumitaw na mas bata kaysa sa mga hindi nakabuo ng parehong kakayahang pamahalaan ang kanilang mga damdamin at lakas. Bukod pa rito, ang kasanayang ito ay nagpapahintulot sa iyo na mamuhay ng may higit na pasasalamat at layunin. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa sakit ng iba, natututo kang pahalagahan at pangalagaan ang iyong sariling kapakanan na nag-uudyok sa iyo na mapanatili ang malusog na mga gawi at positibong pag-iisip. Ang pangakong ito sa iyong sarili na ipinanganak mula sa iyong empatiya sa mundo ay nagiging isang mapagkukunan ng sigla na napapansin ng iba sa iyo. Kaya kung may magsasabi sa iyo na mukhang mas bata ka, tandaan, ito ay hindi lamang genetika, ngunit din ang resulta ng nakikiramay at mapagbigay na kaluluwa na nagliliwanag sa iyong buhay at ng mga nakapaligid sa iyo. Numero 4, napakatalino nila. Maaaring sorpresa ka, ngunit ang pagmumukhang mas bata kaysa sa iba ay maaari ding maging salamin ng iyong panloob na karunungan. Ito ay hindi isang bagay na kapansin-pansin sa mata, ngunit ang mga matalinong tao na tulad mo ay natutong mamuhay ng may kapayapaan na nagpapakita ng sarili sa bawat aspeto ng kanilang pagkatao. Ang karunungan na ito ay nagpapahintulot sa iyo na harapin ang mga hamon ng buhay ng may katahimikan, nang hindi pinapayagan ang mga alalahanin o stress na kumonsumo sa iyo. Sa pamamagitan ng pamumuhay mula sa isang pananaw ng kalmado at pag-unawa, maiiwasan mo ang pagkapagod na kadalasang kasama ng mga negatibong emosyon na pinananatiling sariwa ang iyong espiritu at hitsura. Ang iyong karunungan ay umaakay sa iyo na gumawa ng mga desisyon na kapaki-pakinabang sa iyong isip at iyong katawan. Naunawaan mo na ang susi sa isang buong buhay ay hindi nakasalalay sa pag-iipon ng mga bagay, ngunit sa pangangalaga sa iyong pisikal, mental at espiritual na kagalingan. Binibigyang daan ka ng kamalayan na ito na pakainin ang iyong sarili ng mga karanasang nagtataguyod ng kapayapaan at pag-unlad, habang iniiwasan ang pagkahulog sa mga gawi na maaaring makapinsala sa iyong kalusugan. Salamat sa malalim na pananaw na ito sa buhay. Nananatili kang bata sa puso at ang enerhiyang iyon ay walang alinlangan na makikita sa iyong panlabas na ginagawang maramdaman ng iba ang kakaibang sigla na iyong nanggagaling. Higit pa rito, ang matatalinong taong tulad mo ay kadalasang nakakahanap ng malalim na kahulugan sa buhay na nagpapahintulot sa kanila na mamuhay ng may malinaw na layunin.
Sa pamamagitan ng pag-unawa kung ano ang talagang mahalaga, alam mo kung paano isantabi ang mababaw at tumuon sa kung ano ang tunay na nagpapalusog sa iyong espiritu. Ang ganitong paraan ng pamumuhay ay nagpapataas ng iyong enerhiya at nakikita ng iba ang liwanag at katahimikan na iyong pinaplano. Kaya kung may magsasabi sa iyo na mukhang mas bata ka, tandaan na ito ay salamat sa panloob na karunungan na dala mo na nagpapailaw sa iyong buhay at nagpapanatili ng iyong kabataan na nagpapakita sa mundo ng isang salamin ng iyong kapayapaan at lalim. Numero 5, sila ay mahusay na mga manggagamot. Ang isa sa mga malaking dahilan kung bakit nagmumukha kang mas bata ay maaaring dahil mayroon kang isang espesyal na regalo sa loob mo. Ikaw ay isang mahusay na manggagamot. Ang kasanayang ito ay hindi lamang nagsasangkot ng pagpapagaling sa iba, ngunit pinapayagan din ang iyong katawan at espiritu na manatiling magkakasuwato. Ang enerhiya na ginagamit mo upang tumulong at mangalaga sa iba ay lumilikha ng balanse sa iyo na nagpoprotekta sa iyong kalusugan at nagpapanatili ng iyong sigla. Sa pamamagitan ng pagpapagaling, nagbabago at naglalabas ka ng mga negatibong enerhiya na hindi lamang nakakaapekto sa mga nakapaligid sa iyo, ngunit nakikinabang din sa iyo na nagmumukha kang mas bata kaysa sa tunay mo. Ang mga mahuhusay na manggagamot na tulad mo ay may likas na koneksyon sa dalisay at positibong enerhiya na makikita sa iyong hitsura. Sa pamamagitan ng pamumuhay na naaayon sa panginginig ng boses na ito, mas malamang na hindi ka makaranas ng emosyonal na pagkasunog dahil natuto kang dumaloy sa mga ikot ng buhay nang hindi pinanghahawakan ang negatibo. Ang kakayahang mapanatili ang emosyonal na balanse ay nagpapahintulot sa iyong katawan na manatiling malusog at bata. Ang iyong kapangyarihan sa pagpapagaling ay sa esensya isang patuloy na pinagmumulan ng pag-renew na nagpapalabas ng isang espesyal na liwanag na nagpapadama sa iba na ang pagiging bago at kapayapaan sa iyong presensya. Higit pa rito, ang iyong kakayahang magpagaling ay hindi limitado sa mga tao. Nagpapagaling ka rin ng mga lugar, sitwasyon at emosyon. Ang natatanging kakayahan na ito ay nagsisilbing proteksyon na nakapaligid sa iyo, na pumipigil sa mga pasanin ng iba na maapektuhan ang iyong sariling kapakanan. Sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga negatibong enerhiya at paglilinis ng iyong kapaligiran, pinoprotektahan mo rin ang iyong katawan mula sa mga epekto ng stress at pagkabalisa, kaya napapanatili ang iyong kabataan at sigla. Kaya kung nakita ka nilang mas bata, tandaan na ang iyong regalo ng pagpapagaling ay bahagi ng magic na dala mo sa loob. Isang magic na hindi lamang nagpapagaling sa iba, kundi pati na rin pinapanatili kang busog at puno ng buhay. Number 6, hindi sila marunong mamuhi. Kung mukhang mas bata ka kaysa sa iyo, ito ay dahil mayroon kang kakaibang katangian sa loob mo, hindi ka marunong mapuot. Kapag nabubuhay ka ng walang puot, ang iyong katawan at espiritu ay mananatiling magkakasuwato nang walang bigat ng mga negatibong emosyon na nagpapapagod at nagpapatanda sa iyo. Ang kawalan ng sama ng loob at sama ng loob sa iyong buhay ay nagpapahintulot sa iyong enerhiya na dumaloy ng wagas at natural na sumasalamin sa iyong hitsura. Ang panloob na kapayapaan na ito na kakaunti lamang ang nakakamit ay nagiging pinagmumulan ng kabataan at kagalingan na napapansin ng iba kahit na hindi nila laging alam kung bakit. Ang hindi pagkapuot ay nagpapahintulot sa iyo na mamuhay mula sa pag-ibig, pakikiramay at paggalang na nagpapakain sa iyong kaluluwa at nagpapanatili ng iyong sigla. Kapag nabubuhay ka ng may ganitong pagiging bukas sa mundo, pipiliin mong tumuon sa positibo at kung ano ang nagdudulot ng halaga sa iyong buhay. Ito ay hindi lamang pinoprotektahan ka sa emosyonal, ngunit makikita rin sa iyong hitsura
dahil ang iyong balat, ang iyong ekspresyon at ang iyong enerhiya ay naghahatid ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng pagtanggi sa puot, inaalis mo ang stress na kadalasang kasama nito, na nagpapahintulot sa iyong katawan na manatiling bata at walang mga bakas na napupuot sa maraming tao. Ang iyong kakayahang huwag mapuot ay nakakatulong sa iyo na gumaling at magpatawad, na pinananatiling liwanag ang iyong espiritu at ang iyong puso ay mahinahon. Ang kakayahang bumitaw na huwag hawakan ang mga sama ng loob ay gumagawa sa iyo ng isang espesyal na tao na nagniningning ng kabataan at liwanag ng iyong sarili. Kaya kung may magsasabi sa iyo na mukhang mas bata ka, tandaan na ito ay hindi lamang dahil sa iyong mga gawi o genetika. Ito ay dahil pinili mong mabuhay ng walang puot. At pinapataas ng desisyong iyon ang iyong vibration, pinoprotektahan ka at pinapanatili ang isang hitsura na sumasalamin sa kapayapaan, kadalisayan at karunungan. Numero 7, malaking espiritual na kapangyarihan. Kung sinabihan ka na mukhang mas bata ka kaysa sa iyong edad, ito ay dahil nagtataglay ka ng napakalaking espiritual na kapangyarihan. Ang kapangyarihang ito ay nagbibigay daan sa iyo na manginig sa mga positibong emosyon tulad ng pagmamahal, pasasalamat at kapayapaan na nagpapanatili ng mataas na dalas na nagpoprotekta at nagpapasigla sa iyong pagkatao. Kapag nakatira ka sa mataas na panginginig ng boses na ito, hindi makakaapekto ang mundo sa labas ng iyong enerhiya at makikita iyon sa iyong hitsura. Ang liwanag na iyon na iyong sinasagisag ay refleksyon ng espiritual na lakas na dala mo sa loob, at ang mataas na panginginig ng boses na iyon ang napapansin ng marami sa iyo nang hindi lubusang nauunawaan ang pinagmulan nito. Ang mga may malakas na espiritual na kapangyarihan ay hindi natatakot sa kasamaan o hindi kilalang mga nilalang. Alam mo na ang iyong enerhiya at kakanyahan ay higit sa anumang negatibong puwersa. Ang seguridad na ito sa iyong panloob na kapangyarihan ay nagpapanatili sa iyo sa kapayapaan, nang walang mga hindi kinakailangang alalahanin o takot na nagpapahina sa iyong espiritu o iyong katawan. Alam mo na walang panlabas na enerhiya ang maaaring makapinsala sa iyo, at ang pagtitiwala sa iyong sariling kapangyarihan ay nagsisilbing isang proteksyon na kalasag na makikita sa isang hitsura na nagpapakita ng kalmado at kabataan. Sa pamamagitan ng hindi pagkatakot, maiiwasan mo ang mga emosyonal na pasanin na tumatanda at nagpapahirap sa iba. Batid mo ang iyong banal na kalikasan. Batid na ikaw ay isang Diyos sa lupa, isang nilikha sa larawan at wangis ng Ama na lumikha. Ang malalim na pag-unawa na ito ay nagbibigay sa iyo ng isang pakiramdam ng layunin at kapayapaan na hindi lahat ay nagtataglay. Sa pamamagitan ng pag-uugnay sa iyong banal na kakanyahan, natuklasan mo na mayroon kang kapangyarihang impluwensyahan ang iyong buhay at ang buhay ng mga taong nakapaligid sa iyo, na nagpapakita ng pagmamahal at sigla. Ang kamalayan na ito ng pagiging isang makapangyarihang espiritual na nilalang ay makikita sa iyong hitsura na ginagawang maramdaman ng iba ang espesyal at natatanging enerhiya na nasa iyo, na isang pagpapahayag ng iyong pagkadiyos at panloob na lakas. Number 8, napaka-thoughtful na personalidad. Kung napansin mo na ikaw ay mukhang mas bata kaysa sa iba, maaaring ito ay salamat sa iyong malalim na mapanimdim na personalidad. Ang pagiging isang mapanimdim na tao ay isa sa mga pinakadakilang kayamanan na maaari mong magkaroon, dahil nagbibigay daan ito sa iyong matuto at lumago araw-araw. Tuwing gabi bago ka matulog, sinusuri mo ang iyong mga aksyon at nakikilala ang anumang mga pagkakamali na nagawa mo. Ang patuloy na pagsasanay na ito ng kaalaman sa sarili ay pumipigil sa iyo na mahulog sa mga negatibong pattern, ang pagpapabuti ng iyong buhay at ang iyong relasyon sa iba.
Sa pagkakaroon ng ganitong pag-iisip, pinalaya mo ang iyong isip at espiritu mula sa mga emosyonal na pasanin na ito ay makikita sa iyong hitsura. Ang iyong kakayahang magmuni-muni at matuto mula sa iyong mga pagkakamali ay nagbibigay daan sa iyo upang maiwasang masaktan ang iba at sa turn, protektahan ang iyong sarili. Alam mo kung paano makakaapekto sa iba ang iyong mga aksyon at piliin mong kumilos ng may paggalang at empatiya. Ang balansing ito sa iyong buhay ay bumubuo ng panloob na kapayapaan na hindi lahat ay nakakamit at ang katahimikan ay makikita sa iyong hitsura sa pamamagitan ng hindi pagdadala ng hindi kinakailangang mga salungatan. Ang iyong espiritu ay nananatiling magkakasuwato. At ito ay isang bagay na napapansin ng iba. Nakikita ng mga tao sa iyo ang isang enerhiya ng kalmado at kabataan na nagmumula sa iyong karunungan upang mamuhay ng payapa. Ang iyong kakayahang mamuhay ng naayon sa iyong sarili at sa iba ay salamin ng iyong mapanimdim na personalidad. Sa pagiging payapa sa iyong kapaligiran, maiiwasan mo ang mga negatibong emosyon at stress na maaaring magpabilis ng pagtanda. Natuto kang umago sa buhay, umangkop at umunlad araw-araw nang hindi nagdadala ng sama ng loob o pagkabigo. Ang pamumuhay na ito na puno ng kamalayan at balanse ay hindi lamang nagpapayaman sa iyong kaluluwa, ngunit pinapanatili din ang iyong kabataan at sigla. Kaya, kung sinabi sa iyo na mukhang mas bata ka, ito ay dahil ang iyong katahimikan at ang iyong mapanimdim na pag-iisip ay makikita sa iyo na nagpapalabas sa iyo ng isang panibagong enerhiya na puno ng liwanag. Numero 9. Masyado silang emotionally mature. Kung napansin mo na mas bata ka kaysa sa iyong edad, isa sa iyong mga katangian ay ang iyong mahusay na emosyonal na kapanahunan. Bagaman, ang iyong hitsura ay maaaring kabataan sa kaibuturan ng iyong kalooban, ikaw ay mas matalino at mas balanse kaysa sa marami. Hindi ka madaling masaktan at alam mo na hindi mo kailangang magdala ng negatibong emosyon. Nauunawaan mo na ang bawat tao ay kumikilos ayon sa kanilang sariling mga karanasan at sugat, at iyon ang dahilan kung bakit hindi mo pinahihintulutan ang mga salita o kilos ng iba na makaapekto sa iyo ng malalim. Tinutulungan ka ng katahimikang ito na mapanatili ang isang kalmadong estado ng pag-iisip, at ang panloob na kapayapaan ay makikita sa isang sariwa at puno ng siglang hitsura. Bahagi ng iyong emosyonal na kapanahunan ay ang kakayahang maunawaan at tanggapin na ang negatibong pag-uugali ng isang tao sa iyo ay hindi palaging personal. Ito ay kadalasang nagmumula sa sarili mong mga nakaraang sugat. Sa halip na tumugon ng may sama ng loob, pinili mong tingnan ang sitwasyon ng may habag. Alam na lahat tayo ay nakikitungo sa ating sariling mga pakikibaka. Ang saloobing ito ng pag-unawa at empatiya ay nagbibigay daan sa iyo na palayain ang sama ng loob at panatilihing mataas ang iyong enerhiya. Sa pamamagitan ng pamumuhay na may ganitong panloob na kapayapaan, may iwasan mo ang stress na nagpapatanda ng marami na nagpapakita sa halip ng isang kabataan at magaan na enerhiya. Ang iyong kakayahang magpatawad at bumitaw ay isang salamin ng iyong emosyonal na kapanahunan, at ang pagiging mahinahon ay nakakatulong sa iyo na manatiling bata. Naiintindihan mo na ang pagpapatawad ay hindi para sa iba, ngunit para sa iyo, dahil sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga hindi kinakailangang emosyonal na pasanin. Ang iyong buhay ay dumadaloy ng may higit na pagkakaisa. Ang panloob na kapayapaan na iyong pinananatili ay nag-aalis ng mga tensyon at alalahanin na kadalasang nagmamarka sa mukha at espiritu. Kaya kapag ang isang tao ay nagkomento na mukhang mas bata ka, ito ay dahil ang iyong emosyonal na kapanahunan ay lumilikha ng isang enerhiya ng kapayapaan sa iyo na
nag-iilaw sa iyong hitsura na sumasalamin sa katahimikan at balanse na iyong dinadala sa loob. Number 10, may good karma sila. Kung sakaling sinabihan ka na mukhang mas bata ka, ang isang malakas na dahilan ay ang magandang karma na naipon mo sa buong buhay mo. Sa pamamagitan ng pamumuhay ng patas at magalang, kumikilos ng may integridad at pakikiramay, nakakabuo ka ng positibong enerhiya na babalik sa iyo sa anyo ng kagalingan at kabataan. Ang bawat uri ng pagkilos at bawat positibong pag-iisip ay makikita sa iyong espiritu at hitsura. Ang magandang karma na ito na iyong dinadala, tulad ng isang panloob na liwanag, ay nagpoprotekta sa iyong kapayapaan at pagkakaisa. At ito ay kapansin-pansin sa iyong hitsura na ginagawa kang magpakita ng kakaibang pagiging bago sa iba. Ang pagkakaroon ng magandang karma ay hindi lamang nagpapakita ng sarili sa mga positibong kaganapan sa iyong buhay, kundi pati na rin sa kung paano ka sinusuportahan ng universo na nagbibigay ng patuloy na pakiramdam ng kagalingan. Ang daloy ng positibong enerhiya ay may direktang epekto sa iyong sigla na nagbibigay daan sa iyong mapanatili ang isang kabataang hitsura sa buong taon. Ang kabutihang ating ipinakikita ay hindi lamang salamin ng ating mga aksyon, kundi pati na rin ng ating enerhiya nililinang natin sa ating sarili. At ang enerhiyang iyon na puno ng mabuting karma ay may kapangyarihang pasiglahin ang ating katawan at espiritu na nagbibigay sa atin ng kakayahang magpakita ng walang hanggang kabataan. Kapag pinili mong gumawa ng mabuti at lumayo sa mga gawaing nagdudulot ng masamang bunga, mananatiling balanse ang iyong katawan at isipan. Pinipigilan ng panloob na pagkakasundo na ito ang pagkasira na nararamdaman ng maraming tao kapag nagdadala sila ng mga pasanin ng pagkakasala o hindi nalutas na mga salungatan. Sa pamamagitan ng hindi pagkakulong sa mga negatibong emosyon o nakakapinsalang sitwasyon, ang iyong enerhiya ay nananatiling buo. At iyon ang dahilan kung bakit nakikita ng iba sa iyo ang isang espesyal na sigla na hindi kumukupas sa paglipas ng panahon. Ang mabuting karma na iyong nilinang ay hindi lamang nakikinabang sa iyo, ngunit nagbibigay din ng inspirasyon sa mga nakapaligid sa iyo. Ang iyong positibong enerhiya ay nadarama sa bawat pagkilos at ang impluensyang iyon ay bumubuo ng isang kapaligiran ng kapayapaan at kagalingan sa paligid mo. Ang siklo na ito ng mabubuting pagkilos at positibong pag-iisip ay lumilikha ng isang uri ng proteksyon para sa iyo na pinapanatili ang iyong kabataan at pinupuno ka ng enerhiya. Kaya, kung sinabi sa iyo na mukhang mas bata ka, tandaan na ang iyong mabuting karma ay isang makapangyarihang puwersa na nagliliwanag sa iyong buhay at nagpapanatili sa iyo sa pagkakaisa, na sumasalamin sa iyo ng balanse at kabutihan na dala mo sa loob. Pagdating sa pagmumukhang mas bata kaysa sa iyo, ang isa sa pinakamakapangyarihang dahilan ay ang iyong positibong saloobin sa buhay. Ang mga taong nagpapanatili ng isang optimistikong pag-iisip na nahaharap sa mga paghihirap ng may pag-asa at isang ngiti ay may nakapagpapasiglang enerhiya. Ang iyong kakayahang makita ang pinakamahusay sa bawat sitwasyon at hanapin ang positibong panig kahit na sa mahihirap na oras ay hindi lamang nakakatulong sa iyong manatiling malakas sa pag-iisip, ngunit makikita rin sa iyong pisikal na hitsura. Ang positivity na iyong nililiwanag ay nagsisilbing pinagmumulan ng nagpapanibagong enerhiya na nagpapanatili sa iyong kabataan, kapwa sa katawan at kaluluwa. Numero 11, napaka-positibo nila. Kung sakaling sinabihan ka na mukhang mas bata ka kaysa sa iyong edad, ito ay maaaring direktang salamin ng iyong positibong saloobin sa buhay. Ang mga taong optimistiko na may posibilidad na makita ang magandang bahagi sa lahat ng sitwasyon ay may mas balanseng emosyonal na kagalingan at sa makatuwid, namamahala
upang mabawasan ang stress. Ang kakayahang ito upang mapanatili ang isang positibong mindset ay hindi lamang nakikinabang sa iyong kalusugang pangkaisipan, ngunit ito ay makikita rin sa iyong katawan. Ang masiglang enerhiya na iyon na sinamahan ng mga ngiti at nakabubuo na mga pag-iisip ay nagsisilbing isang nakapagpapasiglang elixir para sa iyo na bumubuo ng kakaibang kasariwaan na kapansin-pansin sa iba kahit na hindi nila laging alam kung bakit. Ang iyong positibong saloobin ay nagpapahintulot din sa iyo na makakita ng mga pagkakataon kung saan ang iba ay nakikita lamang ang mga hadlang. Ang mindset na ito ay hindi lamang tumutulong sa iyo na umangkop at lumago sa harap ng mga paghihirap, ngunit pinapanatili din ang iyong panloob na kapayapaan. Sa pamamagitan ng hindi pagpayag na kainin ka ng mga problema, maiiwasan mo ang emosyonal na pagkahapo na kadalasang nagpapabilis sa pagtanda sa maraming tao. Sa pamamagitan ng pagtuon sa positibo, binitawan mo ang hindi mo makontrol na nagpapahintulot sa iyong enerhiya na dumaloy ng walang mga blockage. Ang kalmadong iyon na pinananatili mo sa harap ng mga hamon ay makikita sa iyong katawan at espiritu na nagpapalabas ng masiglang enerhiya na itinuturing ng iba bilang pagiging bago at sigla. Ang iyong pananaw sa buhay ay nagbibigay inspirasyon sa mga nasa paligid mo at ang iyong positibong enerhiya ay nakakahawa. Kapag pinili mong mamuhay ng may optimismo, hindi ka lamang lumikha ng isang maayos na kapaligiran para sa iyong sarili, ngunit pinapataas mo rin ang enerhiya ng iba. Ang positibong saloobin na ito ay isang salamin ng iyong kakanyahan at sa pamamagitan ng pagbabahagi nito, ikaw ay bumubuo ng isang chain ng kagalingan na nag-aambag din sa iyong sariling pagpapabata. Sa pamamagitan ng pag-iilaw ng panloob na liwanag na iyon, hindi mo lamang pinagbubuti ang iyong buhay, ngunit pinapagaan mo rin ang pakiramdam at mas pinasigla ang mga nasa paligid mo. Kaya kapag may nagsabi sa iyo na mukhang mas bata ka, tandaan na ang iyong pagiging positibo ay ang pinagmulan ng kabataang iyon na nagpapanatili ng isang maliwanag at puno ng buhay na hitsura. Bilang Dwev, tinatawag ang mga napili. Kung napagsabihan ka na mukhang mas bata ka, ito ay dahil walang duda, isa ka sa tinatawag na mga napili. Ang pagiging isa sa mga napili ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng malalim na koneksyon sa espiritual na nagpapahintulot sa iyo na mamuhay ng naaayon sa dalisay at mataas na enerhiya. Ang koneksyon na ito sa banal ay hindi lamang nagdudulot sa iyo ng karunungan at katahimikan, ngunit kumikilos din bilang isang proteksyon na kalasag na nagbabantay sa iyong isip at katawan mula sa mga negatibong impluensya ng labas ng mundo. Ang espiritual na proteksyon na iyon ang nagpapanatili sa iyong sigla na buo, na nagpapakita ng isang kabataan na higit pa sa pisikal at makikita sa bawat aspeto ng iyong pagkatao. Ang pagiging isa sa mga napili ay nangangahulugan na mayroon kang isang natatanging misyon sa buhay, isang malalim na dahilan upang magpalabas ng liwanag at positibong enerhiya sa mundo, at ito ay makikita sa bawat aspeto ng iyong pagkatao. Bilang isang pinili, mayroon kang likas na kakayahan na magpagaling, gumabay at mag-angat ng iba dahil ang iyong mataas na enerhiya ay nagsisilbing tanglaw ng pag-asa sa panahon ng kadiliman. Ang espesyal na espiritual na koneksyon ay nagbibigay daan sa iyo upang mapanatili ang isang panloob na kapayapaan na nararamdaman ng iba kapag sila ay nasa paligid mo, na nagbibigay inspirasyon sa katahimikan at kumpiyansa. Sa pamamagitan ng tunay na pagtupad sa iyong misyon, nagagawa mong palayain ang iyong sarili mula sa mga emosyonal na pasanin at tensyon na kadalasang nagpapatanda sa maraming tao, namumuhay ng naayon sa iyong layunin at pinoprotektahan ang iyong kakanyahan ng kabataan. Sa bawat hakbang na iyong gagawin,
ang kadalisayan ng puso at ang iyong pangako sa kabutihan ang nagpapanatili sa iyo na puno ng buhay, at ang iba ay hindi maiwasang madama sa iyo ang ibang enerhiya, isang liwanag na nagliliwanag sa iyong mas mataas na layunin. Ang pagiging isa sa mga napili ay hindi lamang nangangahulugan ng pagkakaroon ng kamalayan sa iyong panloob na kapangyarihan, kundi pati na rin ng malalim na pag-unawa sa iyong tungkulin sa mundo. Alam mo na mayroon kang isang natatanging impluensya at ang bawat isa sa iyong mga aksyon ay may potensyal na positibong baguhin ang mga nasa paligid mo. Ang kamalayan sa iyong misyon, kasama ang iyong koneksyon sa banal, ay nagbibigay sa iyo ng kapayapaan at emosyonal na katatagan na nagpoprotekta sa iyo mula sa mga stress ng pang-araw-araw na buhay, na tumutulong sa iyong mapanatili ang iyong kabataan sa espiritu at hitsura. Kaya kung sinabihan ka na mukhang mas bata ka, tandaan na isa ka sa mga napili, isang espesyal na nilalang na may isang misyon na nagbibigay liwanag sa mundo at nagpapanatili ng iyong enerhiya na laging na-renew. Ang iyong banal na layunin ay ang susi sa iyong sigla, at ang iyong koneksyon sa espiritual ang nagpapahintulot sa iyo na manatiling bata sa loob at labas. Sa pamamagitan ng pamumuhay na naaayon sa iyong misyon, hindi mo lang binago ang iyong buhay, ngunit binibigyang inspirasyon mo rin ang iba na gawin din ito. Iyan ang tunay na bukal ng iyong kabataan, isang panloob na liwanag na hindi namamatay.